Ay, napakaganda mo, Iha. Mama, wag na kayo magsinungaling. Tanggap ko naman po eh. Huwag niyo matakot sa akin si Carlos. Okay na yun. Totoo ang sinasabi ko. Napakaganda mo, Iha. Tumingin ka sa salamin. Maganda ka, anak. Napakaganda. Ay, napakasaya ni Letty. Kailangan makita mo ang iyong anak. Naku, napakaganda niya talaga. Sabi ni Letty, 9:30 daw siya susunduin dito ni Roman. Ganun ba? Pero bago si Romanes, kakausapin ko muna ang lalaking yun. Gusto ko makasiguro na hindi lasing at nasa ayos ang sasamahan ng ating anak, Julieta. Gusto kong malaman kung anong gagawin nila at lalong-lalo na kung saan niya dadalhin ng anak ko. At kailangan hindi madaling arawin ng anak ko. Huwag mo siya ipapahiya sa harap ng kaibigan niya, Erasmo. Ay, hindi. Huwag kang mag-alala. Pagdating dito ng Roman na yan, ako muna nga harap sa kanya para magkausap kami dalawa. Sige, ikaw ang bahala. Jack, parating na siya. Ay, sarap ng pakiramdam kapag kasama kita, mahal ko. Para akong nasa langit. Hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal, Fernando. Mahal ko. Alam mo kung anong pinakagusto ko sa nangyari ngayong araw? Yun na yung nakita at nakasama ko yung Marcia ng malambing. Yung Marcia ang pinakamamahal ko. At si Marcia na handang ibigay habang buhay ang buhay niya sa'yo. Pinatay ko ng Marcia na nakita mo kanina. Sigurado ka? Oo. Kung gano'n, dalhan natin siya ng bulaklak sa sementeryo. Ngayon din. Tara! At teka, sandali, saan ka pupunta? Doon sa... Hindi, uuwi na ako, mahal ko. Pero bakit? Para maligot maganda na. Alam mo na, marami pa kasi akong hindi natapos sa trabaho sa opisinang pinagtatrabahuan ko bilang presidente. Ang totoo yan, ayoko pa sana umalis, pero... Ayoko. Huwag kang aalis. Hindi ka aalis sa tabi ko ngayon, maliwanag. Wala pa rin pa sila? Wala pa, Mama, pero parating na po yan. Pero 10:00 na ah. Bakit hindi mo tawagan si Roman? Naku, Iha, kapag hindi sila dumating, tiyak magwawala ang papa mo. Opo, Mama. Good evening. Pwede ko po ba makausap si Roman? Wala po siya. Anong oras po siya umalis? Alam niyo po ba kung nasan siya? Kung gano'n, kapag dumating na lang po siya, pakisabi tumawag si Letty at naghihintay po ako. Salamat ho. Kanina pa daw siya umalis pero nakakapagtakang wala pa siya eh. Malapit lang siya dito sa atin. Baka may nangyari. Malay mo, na-traffic siya o nasira ang kotse niya at naghanap pa siya ng mekaniko. Nandiyan na sila! Nandito na po sundo ko! Ay, maraming salamat po, Diyos ko. Hindi, Mama, hindi po sila yun. Yung kapitbahay mo, busina, para pagbuksan sila ng gate. Sige na po, magpahinga na kayo ni Papa. Darating na sila, huwag kayong mag-alala. Sabihin mo kami pagdating nila, ha? Opo. Opo, Mama. Hoy, Roman. Hindi ka ba nakukonsensya? Bakit? Niloko at pinaasa lang naman natin ang kapitbahay mo. Ay, sisirain mo ba ang gabi ng dahil lang dyan? Kalimutan mo na yun. Anak, hindi na siya darating pa eh. Hindi, Papa. Sigurado ako na may nangyari lang pero mamaya-maya nandito na rin po yun. Pero anong oras na? Eh, hindi ka na alis pa, Iha. 11:00 na, masyado ng gabi. Matulog ka na. Darating po sila. Sigurado ako. Sinabi nang matulog ka na. Tumingin ka sa likod mo. Parang yung pangit na babae kasama natin. Ay, sexy. Pwede ba tayo magsayaw? Pues hindi pwede.
Dahil kasama ko ang magiging ama ng anak ko. At ang lalaking mapapangasawa ko, ano? Halika. Huwag ka nang umiyak na. Mga walang hiya at basta sa mga yon. Ayoko sana mangyaring bagay na to sa'yo kaya hindi kita pinayagan nung sabihin mong alis kayo. Pero nagpumilit ka. Ngayon, kung iniisip mong pinagtatawanan ko ang katigasan ng ulo mo, pues nagkakamali ka. Masakit din to para sa akin. Pero nangyari na yan eh. Ganito, Iha, lalabas tayo ng pamilya tuwing Biyernes. Manonood tayo ng sine at tuwing Sabado naman kakain tayo sa labas. Ano sa palagay mo? Ah? Ano, Erasmo? Kumusta siya? Kung hindi ko lang sana binawi ang pasya ko kanina at nagmatigas ako, abay, hindi sana naghihirap ang kalooban ng anak mo ngayon. Hindi ako makapaniwalang ganun kawalang hiya ang lalaking yun para gawin niya ito. Kung may nangyari man sana, tumawag siya sa anak ko. Wala nangyari, Julieta. Simple lang yan. Pinaglaruan lang nila si Letty. Masakit man, pero tayo lang ang pwede magmahal sa kanya ng tunay. Ikaw, ang babaeng kailangan ko. At least may isang magandang bagay na nangyari sa akin. Pinamukha ulit ng katotohanan na hindi para sa akin ang pag-ibig. Ang damdaming kailangan kong kalimutan. Walang taga na magbibigay sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking pagmamahal. Maaaring sa trabaho ko maipakita ang pagmamahal ko. Doon lang din ako siguro magiging masaya. Bilang personal secretary niya. Lagi ko siya makakasama. Magsisilbing anino ako ni Senyor Menjola.